Coach Jack El Capitan Tipura, prangka kay John Riel Casimero, pambarangay na raw ang mga laban nito. Naoya Inoue, pumalakpak tuloy, ang dahilan alamin. Narito ang buong kwento. Sa gitna ng papalapit na laban ni John Riel Cuadualas Casimero ngayong December 27 sa Japan, muling umarangkada ang mainit at kontrobersyal na banat ni Coach Jack Tipura sa social media. Mga pahayag na umani ng samut-saring mga reaksyon mula sa boxing community. Hindi na bago ang bangayan sa pagitan ng kampo ni Tipura at ni Casimero. Ngunit ngayong linggo ay tila mas tumitindi pa ang apoy matapos maglabas ng serye ng post itong si Tipura na tinatawag naman niyang pangbarangay ang dating 3 Division World Champion. Isa sa kanyang pinakabagong post, diretsahang pinatamaan ni Tipura ang mga taga-suporta ni Casimero. Anya, mga BOBO na fans ni Casimero, nauto naman kayo na may laban idol nyo baka December 32. Mga BOBO talaga, kayo na lang po magbasa mga bossing ha, kasi mabigat mga banat ni Coach El Capitan. Pero hindi nagdadalawang isip si Coach El Capitan na tirahin hindi lang ang mga boksingero, kundi pati na rin ang mga tagasunod nito na anya'y patuloy siyang pinapayaman dahil sa pag-ingay at pambabash. Hindi pa rito natapos ang serye ng kanyang mga banat. Nag-post pa siya ng larawan ni Jesse Bam Rodriguez kasama ang Pinoy contenders na sina Jonas Sultan at Vincent Asolabio. Isang indikasyon na mas nakikita niyang karapat-dapat na makarap ng world-class opposition ang dalawa kumpara kay Casimero. Sa caption, sinampan ni Tipura ang panibagong linya at sinabi niya na pwedeng-pwede dahil boxing is a business. Kaya iiyak naman daw ang mga fans ni Casimero dahil gusto nila na ang kanilang iniidolo ang lalaban kay Bam Rodriguez. Kaya ang sabi niya, itong si Casimero ay hanggang pang barangay na lang daw ngayon. Para kay Tipura, tila malinaw na hindi na kayang may ipagsabayan ni Casimero sa elite level at mas bagay daw ito sa mas mababang antas ng kompetisyon kaya pambarangay na lang, habang itong si Sultan at Asolabio ay nararapat na itapat kay Bam Rodriguez. Aba teka, well mga kwento, habang patuloy na umiinit ang mga diskurso online, maraming mga boxing fans ang nahahati. May mga sumasang-ayon kay Tipura na sabing panahon na upang tanggapin ang kampo ni Casimero na umina na ang dating bagsik at kinakailangan ng seryosong pagbabago sa kanyang training at disiplina. Ngunit mas marami pa ring tumitindig sa panig ni Casimero. Pinoprotesta ang umano'y labi sa panginsulto ni El Capitan. Ayon sa kanila, hindi umano makatarungang maliitin si Casimero lalo na't patuloy pa rin itong lumalaban at nagsisikap na bumalik sa world title contention. Sa kabila ng lahat mga kwento, hindi pa nagbibigay ng tugon si Casimero tungkol sa bagong mga banat ni El Capitan. Sa kanyang mga training videos na inilalabas sa social media, tila mas nakakatutok siya sa pagganda sa kanyang laban ngayong Disyembre. Para sa marami, mas mainam na ring iwasan ng boksingero ang sagutan at patunayan na lang sa ring kung totoo bang pangbarangay na lamang siya o di kaya'y nandyan pa rin ang angas ng Pinas ang naisang Cuadualas. Kaya habang tumitindi ang intriga at bangayan online, isang bagay ang malinaw, ang sigalot sa pagitan ni Coach Jack Tipura at ni John Riel Casimero ay matagal nang lumampas sa simpleng issue ng boxing skills. Ito ay nagiging personal na, emosyonal at bahagi na ng mas malawak na drama sa loob ng Philippine boxing scene. At kung patuloy pang lalala ang tensyon, hindi malayong umabot ito sa punto kung saan maging ang mismong fans ang magiging bahagi ng malaking karagdagang apoy. Sa ngayon nakatutok ang komunidad sa dalawang bagay, ang susunod na banat ni Tipura at higit sa lahat, ang magiging resulta ng laban ni Casimero sa Japan. Dahil kung mananalo si Cuadualas, tiyak na babalikwas ang tono ng usapan. Pero kung matalo, tiyak ding magliliyab muli ang mga batikos at mas lalakas pa ang sigaw ng pangbarangay na paulit-ulit na ibinabato ni Tipura. Kaya kung ano man ang mangyari, isang bagay ang sigurado, hindi pa dito nagtapos ang istorya ni El Capitan sa mga banatan. Samantala, lubos naman ang kasiyahang bumalot sa Inoue family matapos masungkit ni Takuma Inoue ang panalo kontra kay Tenshin Nasukawa at tuluyang nakamit ang WBC Bantamweight World Title sa kanyang mainit na bakbakan sa Japan. Isa sa pinakamasayang saksi ng gabi ay walang iba kundi itong monster na Naoya Inoue, ang kasalukuyang undisputed Super Bantamweight World Champion at isa sa pinakakilala na pound-pound king sa buong mundo. Agad na nakuhaan ng kamera si Naoya na masiglang tumayo, pumalakpak at pumiti nang ideklarang panalo ang kanyang nakababatang kapatid. Ayon sa mga insiders, dumaumano ang matinding emosyon kay Naoya di lamang dahil sa panalo, kundi dahil sa hirap, pagod at dedikasyong ipinunguna ni Takuma para muling makasungkit ng world title. Pinuri naman ni Naoya ang tapang at composure ni Takuma
lalo na nung unang round na kung saan tinamaan ito ng isang solidong suntok mula kay Nasukawa, saglit na nagpaalog sa kanya sa kabila nito na naigang karanasan, timing at ring IQ ng bagong kampiyon. Para kay Naoya, ang tagumpay ni Takuma ay hindi lamang personal, kundi simbolo rin ito ng patuloy na paghahari ng Inoue family sa mundo ng boxing. Mula sa pagiging magkapatid na sabay lumaki sa gym hanggang sa pag-angat nila sa pinakamalaking entablado sa Japan, sinabi ng ilang malalapit sa kanilang pamilya na matagal na ang pangarap ni Naoya na makita rin maging dominant champion ang kanyang kapatid. Mga kakwento, sa panalo ni Takuma, muling pinagtibay ng Inoue Brothers na sila ang kasalukuyan na pinakamalupit na pamilya sa boxing sa Japan, at habang patuloy ang paghahari ni Naoya sa super bantamweight, nagbukas naman si Takuma ng panibagong kabanata bilang bagong WBC Bantamweight World Champion, isang tagumpay na pinasigla, sinuportahan at buong pusong ipinagdiwang ng kanyang kapatid na si Naoya. Kaya naman, congrats Takuma! Go. Let's go. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.